Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Nasaan ang betrayal of public trust? Question ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang paggamit ng betrayal of public trust bilang isa sa mga grounds sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang Facebook post, sinabi ni Atty. Guanzon na taliwas umano ito sa patuloy na mataas na antas ng tiwala ng publiko kay VP Sara at sa pagiging isa nitong nangungunang pangalan sa mga presidential preference survey para sa 2028. So ito ang post. Isa sa inilagay na grounds for impeachment ng prosecution kay VP Sara ang betrayal of public trust. Paano nangyari yun? Bakit pala siya pa rin ang most trusted na government official sa kanilang lahat? Meaning yung top 5 government official, siya ang pinakamataas eh. At consistent top presidential contender sa 2028. Nasaan ang betrayal dyan? Dagdag pa ni Guanzon. Hindi ba si BBM, lagyan na ng P, baka magreklamo si Adyong. Hindi ba si PBBM, dinagdagan ko ng P ang may betrayal of public trust? Dahil pinagbigyan na ng mga Pilipino para ibangon ang pangalan at dangal ng pamilya nyo, pero hindi naman ginawa. At lahat na ng pambubudol ay ginawa niya sa gobyerno in less than 6 years. So, sa surveys ng Pulse Asia, SWS at saka Publicos Asia, kikita mo talaga, ang may pinakamababang rating, negative na nga ay itong si PBBM. I think, SWS ba ito? Positive 31% ang net satisfaction o net trust rating ni BP Sara, samantalang ang Pangulo ay negative 15. Basta puros negative itong Pangulong ito. Sa lahat ng surveys nitong tatlong credible survey groups, negative ang kanyang net. Samantalang si BP Sara, siyang may pinakamataas na net. Sa presidential preference survey ng Pulse Asia, yung pinakamataas si VP Sara at 49%. Samantalang ang mga kalaban niya is wala. Nilampaso niya lahat. Kaya agree ako na misnomer yung akusasyon o yung articles of impeachment na betrayal of public trust is for the congressmen lang yan, hindi sa taong bayan. Kasi dapat sana, kung totoo na betrayal of public trust, dapat sana napakababa na ang ratings ni VP Sara. Siya ang nangunguna eh. Sino ba nagsabi? I think isa sa mga House prosecutors. Sabi, iba ang mataas na trust rating sa survey, iba rin ang betrayal of public trust. Ganon ang depensa ng isang House prosecutor. Nakalimutan ko na kung sino yan. Nabasa ko sa isang post. Bakit nagkaiba? Public nga eh. How can you measure public trust?
E di sa mga credible surveys, kaya nga may trust rating eh. Ito na yung pinaka-scientific proof na ang publiko may tiwala sa isang government official. Kaya, to me, magkadugtong yan. Kaya walang betrayal of public trust kay VP Sara. Ang meron talaga is itong presidente natin ngayon. Itong mga mainstream media, ang dami nilang mga post ngayon. Tinatanong, anong grade mo? Sandali, tingnan ko. Ito, GMA News. Mahigit 4 na taon matapos magsimula ang panungkulan ni Pangulong Marcos, ano ang grado na ibibigay mo sa kanyang pamumuno? Ang dami nilang tanong. I believe they are testing the waters. Ano talaga ang pulso ng taong bayan? Anong masasabi nila? Basahin natin dito sa comments. Ang daming negative, yung nag-react. 5,700 ang nag-react, 4,300 ang tumatawa, 945 lang ang nag-like. Percentage-wise, nasa more than 80% tinatawanan ang performance ng presidente. And then, mga comments. Basahin ko na. -10, the worst president. Apolonio Cito, bigay yayo ng rating pag natapos na ang sona niya. 0, sabi dito, is still a great number. 0. Isang malaking X. Bigyan natin ng -100%. Pwede na siguro yung -15. Tinatanong pa ba yan? Mas mababa pa sa pinaka-negative. Ito yung mga lumalabas. So, nasa sino ang may betrayal of public trust? I agree with Attorney Rowena Guanzon. It's our president. Tinalikuran niya, betray ang tiwala ng publiko sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ako dire sa panimalay ni Auntie Pilar Tumupas nga taga Barangay Tikalaan Purok 3 sa Nalahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud. So ato gid maklaro nga dako na gid ang buslot sa ilang atop. So natagaan din ni siya og yero nga iyang ipuli sa iyang atop. Karon mo na ni ang gihatag nga yero nga 5 kabuok nga digis. So ilan ang ipuli sa ilang atop nga buslot na. Una, salamat sa Ginoo nga tabang sa sin. Sa ako di pa makataod na ako kay wala pa akong bana. So dili pa ni mo anti makaatop tungod kay wala pa siyang call. Oo, di pa na ako makatop kay. Oo. Di ko pa kakaya. Kini diri sa Nalahay 73 nami ang natabangan sa sin. Naot unta mapadayon pa ang pagtabang sa amuha. So Daghang kay salamat. so si 23 na mo anti ka pamilya Oo. nga natabangan dinhi. Oo. So dagan pa gid anti ang nanginahanglan. Adagan pag unta nang hinahanglan. Oo, so kuan pa gyud kanang naapay inyong mga silingan, kinahanglan gyapon og tabang. Naa pa. So pila na imong edad ante? 53 na ko. Si Angkol, 56. pila ka buk imong anak ante? 5. So 5. Unsa inyong mga trabaho ante? Umara. Mag-uumara. O ay ara gyapon makakaon kung 4 ka bulan. 4 ka bulan aya gid maka-harvest. Ay, makarbis. So napaka estudyante ante? Wala. Wala na. So tuig pa just kuya tong kalis pinagtigom pa.
So alanganin pa sa panginabuhian. Alanganin pag Mm. So salamat kayo ante. sige.